itong pagbubunyag ng kung paano nagpayaman at nagpabundat ng todo-todo. Ang mga kagaya po nila Saldico, nila Martin Tambaloslos, sa gitna po ng kahirapan ng kanilang lugar, ay bilyon-bilyon po ang pondo na napunta sa kanila. Subalit wala pong konkreto at malinaw at nararamdaman na pagbabago sa kalagayan ng kahirapan ng buhay ng mga mamamayan sa kanilang lugar. For example, pag-usapan po natin bakit mayroong bilyon-bilyon, mahigit 5 billion pesos ang properties ni Martin Romualdez, mga eroplano niya, ang kanyang mga sasakyan, mga luxury cars at mga high-end na mga sasakyan. Lahat ng ito ang estimated value according sa lumalabas sa media ngayon, mga 5.2 billion pesos. Sa mga sasakyan pa lang at sa mga eroplano pa lang ni Martin Romualdez. Mayroon din po siya yatang 6 na bahay sa paligid ng Forbes Park at pati dyan sa may Manila Polo Club, Mayroon po siyang villa dyan na 2. So, sa paligid ng malalaking subdivision na ito, na exclusive sa mga ultra-bilyonaryo, mayroon pong mga property si Romualdez, At samantalang, ang total ng kanyang properties na ito, hindi pa kasama, may negosyo pa siyang party list. Itong Tingog party list na ginagamit nila as business. Kagaya din po, kapareho ni Saldico, ang Ako Bicol. Ngayon, mga kababayan, ang Leyte ay isa po sa pinakamahihirap na probinsya. At ito po ay hindi na-develop, sa loob po ng mahigit 50 taon. At si Romualdez, pati ang kanyang party list, pati ang kanyang asawa, anak, at ang mga alipuris niya at siya, ay yumayaman ng tudo-tudo. May mga mining corporation siyang pinagmamay-arian sa buong Pilipinas. At yun nga, kung itotal siguro ang ari-arian niya, hindi bababa sa mga 50 billion hanggang baka mag 100 billion pa ang estimate ng mga ekonomista. So kung ganito kayaman ang isang kongresista, samantalang hindi naman tumutugma sa income ng kanyang mga negosyo, ang sobra-sobrang kayamanang napupunta sa kanya at nananatiling mahirap ang kanyang lugar, ano pong ibig sabihin yan? Walang ibang ibig sabihin yan kundi pangungurakot at korupsyon ang nangyayari. Sapagkat hindi nga maayos ang lugar niya. If this is the kind of leader na hindi niya kayang ipaangat ang kanyang bayan, ang Leyte ay nasa top 5 na mga mahihirap na probinsya sa buong Pilipinas.